good evening to all my beloved viewers. Kagagaling lang po namin, galing sa funeral service. Meron po kaming servisyo sa aming kapatiran, isa sa aming faithful na women of faith ministry ay kinuha na sa Diyos. So promoted na po siya ngayon sa langit. So dito, dahil yan, mag-memorize po tayo ng versikulo dito sa ating Biblia. Philippians 1:21, "For to me to live is Christ, and to die is gain." Sige nga, sa Tagalog, ito ang sinasabi, sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Pakinabang ang kamatayan. Para sa iyo, ano ba ang kamatayan? Isa ba itong pakinabang para sa iyo? Karamihan sa mga tao, iniisip nila na wala nang pakinabang pag ikaw ay mamatay. Paano mo mapakinabangan ang iyong mga ari-arian, ang iyong mga pinaghirapan pag ikaw ay mamatay na? Di ba po, wala na pong pakinabang, no? Wala nang silbi. Di mo naman yan madala, no? Kaya nga, paano nasabi ni Apostle Paul na ang kamatayan ay pakinabang, na para sa atin, sa mga tao, no? Karamihan, wala nang pakinabang ang buhay pag ikaw ay mamatay. Kasi di mo na mapakinabangan ang iyong pinaghirapan, lalo na pag ikaw maraming kayamanan. Paano mo mapakinabangan yun pag ikaw ay patayin? Pero si Apostle Paul nagsabi, ang kamatayan ay pakinabang. Sa Psalms, no? 116:15, "Precious in the sight of the Lord is the death of His saints." Para sa iyo, ano ba ang precious? Yung buhay o patay? Siyempre, sasabihin mo, yung buhay. Pag may batang umuha dyan, bagong natao, lipay na lipay ka kasi buhay. Pero pag may namatay, talagang luluha ka. Paano? Sino bang makatawa kung may namatay? Di ba po? Talagang magluluksa. Paano masabi nga pakinabang yun? No? It's a loss, sabi nga dito, sa ating mga kaisipan. No? Wala nang pakinabang pag ang isang tao mamatay. Pero alam nyo ba, sabi ni God, "My ways are not your ways, and my thoughts are not your thoughts." Sa isip ng tao, walang pakinabang. Pero sa Diyos, pakinabang. "Precious in the sight of the Lord is the death of His saints." Pag ikaw ay namatay, na anak ka ni Lord, ikaw namumuhay sa kabanalan, ikaw ay anak ng Diyos na banal. You are saint. Pag ikaw ay namatay, isang precious yan. Malaking ginansya, according to Apostle Paul, pakinabang. Bakit? Dahil, una, mapakinabangan mo ang mga promises ni Lord. Ano yung pinaka-promise ni Lord? Ang buhay na walang hanggan. Di ba po? Kasi ang buhay mo dito sa mundo, hindi forever. Pero pag mamatay ka, that death is just an entryway to eternal life. Doon mo maranasan, pag ikaw ay tumawid sa kamatayan, through death, doon maranasan mo ang buhay na walang hanggan. So, mapakinabangan mo ngayon ang promise ni Lord, na pag ikaw anak ni Lord, mayroon kang buhay na walang hanggan. Di ba po? So, pakinabang yon. Isa pa, sabi ng Romans 8:17, "And if children, then heirs of God, and joint heirs with Christ." Pag ikaw anak, tagapagmana. Imagine that. So, mapakinabangan mo. Paano mapakinabangan mo ang kayamanan ng Panginoon kung hindi ka mamatay at hindi ka mapapunta doon sa langit? So, pag ikaw ay makaranas ng kamatayan, ibig sabihin lang noon, tumawid ka lang papunta sa
kayamanan ng Panginoon na inihanda niya sa iyang mga anak. Ikaw, mapakinabangan mo ba ang kayamanan ng Diyos? Ang buhay na walang hanggan? Kung ikaw nandito sa mundo, kaya nga mayroon po tayong kamatayan. So, ang kamatayan hindi dapat katatakutan kasi ito ay daan o tulay upang mapakinabangan mo ang promise ng Panginoon. Tingnan mo nga, sabi nga niya sa 23, Philippians 1:23, may pagtatalo sa loob ko. Sabi ni Apostol Paul. Bakit? Nais ko nang pumanaw sa mundong ito. Imagine that. He desired to, what? To depart from this body. Why? To depart from this body is far better. Mas mabuti. No? Ang mawala sa buhay na ito, ang mawala sa katawan na ito. Itong katawan na marupok, makasala, mamatay, no? Mawala na tayo dito. Pakinabang kasi mayroon po tayong eternal life. So, kaya nga ito ang sinabi ni Apostol Paul na mas gustuhin pa niyang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo. Okay. Kaya nga pala, ang kamatayan ay isang ginansya. Isang pakinabang. Kapakipakinabang ang kamatayan. Bakit? Dahil namumuhay siya para kay Kristo. Habang buhay siya, pinamuhay niya. Sabi niya, for to me to live is Christ and to die is gain. Hindi mo maranasan ang pakinabang, no? Diyan sa kamatayan, hindi mo masabi yan. Pag hindi ka rin namumuhay para kay Kristo. Kaya nga sabi niya po sa Paul, for to me to live is Christ. O sabi niya, para sa akin, ang buhay ko para kay Kristo. At ang kamatayan ay pakinabang. So, isa ka malaking pakinabang pag ikaw talaga ay mamumuhay ngayon para kay Kristo. Para sa panahon ng ikaw ay kukunin ni Lord, no? Isa ka ginansya yan. Pakinabang. Imagine that, makapili mo na si Kristo, no? Ang ating Diyos, ang ating tagapagligtas. At maranasan mo na ang buhay na walang hanggan. At ang iyong mamanahin na inihanda ni Lord para sa kanyang mga anak. Kaya nga, ang kamatayan ay hindi katatakutan. Takot ka ba sa kamatayan? Takot ka lang kung hindi mo alam kung saan ang iyong padulungan o patutunguhan. Pero pag alam mo nga after death, alam mo sa langit ang pupuntahan mo, makapiling mo si Kristo, malaking pakinabang ginansya dahil alam mo na ikaw ay makapiling ni Kristo. Maranasan mo ano ang buhay na walang hanggan at ang kayamanan na inihanda ng Panginoon para sa kanyang mga anak. Isa ka ba sa tagapagmana? Okay, huwag mong katatakutan ang kamatayan. Talaygon ang Diyos. Papupurihan natin ang Panginoon at maging tapat po tayo sa pagsisilbi sa Panginoon hanggang sa ating kamatayan. May God bless you and good night everybody. God bless.